Alright, Mabsat, no, bago natin puntahan itong kay Attorney Kapunan. Ito, Kabsat, kahapon pa to actually, no. Merong CCTV na lumalabas, mga kakabsat, no. May CCTV na lumalabas dito sa meeting nila Jing Paras at saka mga sangkot dito sa honey trap operation. Kaya may CCTV sa meetings ni Jing Paras at sa mga sangkot na honey trap. Nako, pinangalanan pa lahat kung sino yung mga nandito sa CCTV. Pakinggan natin, Attorney Enzo Recto. At syempre, wag magkalimutan, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat, Mabsat. Okay, pasok, Attorney. Mga kabunyog, mga kababayan, sa mga kabunyog sa mga kabunyog natin at mga kababayan na naka-online na. Mga attorney na mga DDS. Brenda Barton, si kabunyog BG Badjola na hindi nawawala, laging nag-aabang sa aking mga talakayan. Si kabunyog Iniko na inaantok na. Inihintay ako kanina pa, nasaan na daw ako. Si kabunyog Normer Evangelista, kanina pa naghihintay. O yan, mga kabunyog. Itong topic natin ngayon, tungkol ito doon sa yung honey trap, honey trap operation. Nadawit din actually diyan. May pinakita ng picture dawit si Solar Boy diyan. Ito galing kay Director Matibag ito, yan picture mga kabunyog. Ayan. Kabunyog Pith Kimson, Lito M, kumusta kayo? Sakura, kumusta kayo? So ito, alam naman natin yung Elizabeth Agabaw, good evening. Sa hindi nakakaalam nitong honey trap operation, sa hindi nakakaalam niyan, ang honey trap operation, Kabunyog Rosalie Calabroso, hi po sa inyo. Kabunyog Nilma Alba Presquito, good evening po ulit. Ang ibig sabihin ng honey trap operation, sila, yung mga DDS, itong si Jing Paras, dating congressman ito ng Negros Oriental. Tapos, ang gusto nilang mangyari, siraan si Ralph Recto, yung executive secretary. Siyempre, mataas na official yan sa administrasyon ni Marcos. Gusto nilang i-set up, i-frame up, papalabasin na kumuha ito ng mga babae para makipagtalik, makipag-sex, mga magagandang babae, mga minors. Mga artista. Yan yung dyan. Ay ngayon, inalok pa ng drugs. Kaya may drugs pa dyan. So ngayon, isi-set up nga, ipi-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Ang tawag doon, honey trap operation. Para masagawa yon, syempre may mga babae. Yung mga babae na yun, mga minor. Ngayon, paano kung hindi naman mangyari talaga? Wala naman talagang actual na mangyari kay Ralph Recto. Ay gagawa na lang sila ng kwento. Ibig sabihin, yung mga babae, gagawa na lang ng affidavit. Tuturuan sila kung anong sasabihin nila doon sa kanilang affidavit. Sasabihin nila na pinatawag sila, sila kay Recto, kung anong pinagawa nito sa kanila, may involved pang drug. So, gagawa na lang ng affidavit. Siyempre, kung gagawa ng affidavit itong mga babaeng ito, may mga abogado. May mga abogado. At siyempre, kung may mga abogadong gagawa, mayroong gagastos dyan. Babayaran yung mga babae, yung bugaw, pati yung mga abogado. Sinong gagastos doon? Silian Rulibeste. Sino ngayon ang nag-isip niyan? Mastermind ng mga yan. Si Jing Paras, yung DDS na, dating kongresista ng Negros Oriental. Sino naman ngayon yung mga abogado na gagawa nung affidavit ng mga babae para siraan si Recto? Yung law firm ng Rondaen at Minjola. Rondaen and Minjola law firm. Sino ba si Rondaen? Si Roy Rondaen, yan yung abogado ni Saldico. Yan. Kaya ngayon, anong nangyari? Anong mga ebidensya? Sabi ng NBI. Binunyag ito ngayon ni Director Matibag. Shout out kay Melvic Alex Santos Misina sa Talavera, Nueva Ecija. Kabunyog Remeo Magtubo, shout out sa inyo diyan sa Pampanga. Si Isko Flores, si Yellow Room, si BB3997, shout out sa inyo si Kabunyog Sakura, Gisarbar, si G Forza. So, si Nita Cruz, si Mirna Duque, shout out sa inyo kay Leonora Alexander Giliane. So yan mga kabunyog, so ang nangyari dito,
nag-meeting. Kita sa CCTV. Si Jing Paras, saka yung mga abogado, si Roy Rondain at saka yung Minjola. Yung mismong mga may-ari ng law firm, Rondain and Minjola Law Firm. Nandun sila. Tapos nandun yung Bugaw, yung alias Jen. At saka yung isa pa, yung alias Ken, mga Bugaw yan. Tapos yung mga babae. Ngayon, yung meetings na yan, 3 beses daw yan na meetings na naganap. July 11, ano ba yan? Ano pitsa yan? Parang July 11 yata yan eh. Yan, July 11, July 15, saka July 26. Ngayon, yan yung picture oh. Yan oh, tingnan nyo yung mga nakaupo oh. Ayan. Yung alias Jen, saka alias Ken, yung mga Bugaw yan eh. Tapos itong isang nakapicture, nakabox, si ano yan? Si yung Minjola, Attorney Minjola. Ito namang sa baba na nakabox, si Attorney Rondain, yung abogado yan ni Saldico, involved dyan. Tapos, itong si Jim Paracion kasama sa meeting. Ang wala dyan, si Leandro Libeste. Wala dyan si Leandro Libeste, pero sabi ni Jing Paras, siya ang sasagot ng gastos dyan. Malaking gastos yan, milyon. Siyempre, milyonaryo siya. Ngayon, yan yung ebidensya. Yan yung ebidensya, yung picture na yan. At mayroon pang CCTV. Mayroon pang CCTV. Yung meeting daw noong July 11, walang CCTV. Pero yung July 15 saka July 26 may CCTV at hawak na nila ng NBI. Saan naganap yung meeting? Sa Primo Bistro Bistro Primo yan. Bistro Primo sa Quezon City. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama po kayo, Normer Evangelista, silid sa balde. Silid. Ngayon, aside yan sa picture na yan, aside sa CCTV, ano pa ang ebidensya? Yung itong si alias Jen at si alias Ken ay ko-cooperate na. Mayroon na silang sinumpaang salaysay, kinikwento na nila kung ano ang buong pangyayari. So sila ngayon ang mga testigo. At ang na dito, ang malinaw na dito, itong sila Paras o sangkot diyan, si Libeste, saka itong mga abogado. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang sabi nila Jing Paras at sa kanila Topacio, kasi abogado ni Jing Paras si Topacio, saka si Attorney Mark Tolentino, yung abogado ni Kibuloy, ano naman pala? Hindi naman pala Superman ang ebidensya. Kasi sabi ni Director Melvin Matibag, mala Superman ang ebidensya namin dito. Ay nung pinakita yung ebidensyang ganyan, kinantsawan nila Jing Paras at saka nila Topacio. Sabi nila, malabutete pala. Anyway, sabi ni Director Matibag, tingnan na lang natin kung mahina nga ang ebidensya. Basta pinaninindigan ni Director Melvin Matibag, malakas ang ebidensya. Mala Superman daw ang lakas. Anyway, yan yung pinakita pa lang yung picture na yan, pero may CCTV daw silang hawak. So, tingnan natin yung picture na yan, plus yung CCTV, plus yung sinumpaang salaysay ng alias Jen at alias Ken. Sino yung alias Jen, alias Ken? Yung alias Jen yata dyan, yung babae. Yung babae na tapos si alias Ken naman, yung Bugaw. Kaya ay yung alias Jen at alias Ken, mayroon silang hawak na yung mga cellphone nila. Nandun yung mga text messages nila ni Paras, sa kanong mga abogado. Kaya marami ng sangkot dito sa honey trap operation na ito, mga kabunyog, mga kabayan. At si Leandro Libeste naman ay, di ba, pinatawag na siya nung isang araw, hindi siya sumipot. Ngayon na naman, hindi na naman siya sumipot. Abogado niya lang ang sumipot kasi nasa labas pa siya ng bansa. Ay pagbalik niya dito, hindi niya na pwedeng hindi harapin ito. Problema niya na naman ito ni Leandro Libeste. Aside sa problema ng plunder. Kaya marami, Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Salamat, attorney. Nako po, bistado sa CCTV. Walang lusot yan, mga kakabsat. Kahit anong gawin nila, hindi talaga makakalusot yan, bistado. Mag-isa pa tayo, attorney, no, tungkol sa nangyari sa impeachment kanina. Okay, pakinggan natin. Countdown tayo in 30 seconds ulit, kabsat. Here we go.